Yung din ang kinikilala ng Malacanang ay yung illegal. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Anong tawag natin dyan? We are under the illegal government? Abante Pilipinas! Yung din ang kinikilala ng Malacanang Ang kinikilala talaga nitong administrasyon na ito ay yung illegal. Mario Jose po. Kasi sabi nga ni Attorney Tagle, alahong presumption of regularity dyan sapagkat maliwanag na base sa 1987 Constitution, nagkamali sila. Mali ang kanilang ginawa. So, ibig sabihin, ang kinikilala talaga nitong administrasyon na ito ay yung illegal. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Front page headlines ng Abante ngayong araw na ito ng Lunes. Cayetano, binakuran, Maleta Boys. Abante Pilipinas! Pinawalan ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 binansagang Maleta Boys na humarap sa hearing na ipinatawag ni Senador Erwin Tulfo sa Senado ngayong Lunes, June 8. Abante Pilipinas! Ayan. Malaman natin yan. Sa pang-headline ng Abante Tonight, Kamara inismol aberya sa trial ni VP Sara. Abante Pilipinas! Maas ang Kamara de Representantes na hindi maapektuhan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit na may internal dispute sa liderato ng Senado. Ang kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kinilala na ni Speaker Boji G si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang leader ng Senado matapos itong ihilal ng 12 senador noong June 3. Abante Pilipinas! Anong basehan ng kasi sabi nga ni Attorney Tagle, alahong presumption of regularity dyan sapagkat maliwanag na base sa 1987 Constitution, nagkamali sila. Mali ang kanilang ginawa. So, ibig sabihin, ang kinikilala talaga nitong administrasyon na ito ay yung illegal. Yung din ang kinikilala ng Malacanang anong tawag natin dyan? We are under the illegal government? Abante Pilipinas! Ganun ba yun? Kimora Dolores, nagsalita na rin si Sir Ben tungkol sa mga kengkoy at tumatandang paurong na si Rafi Erwin at Mon. Abante Pilipinas! Kimura Dolores, hindi ko narinig yun. Pero narinig kong tinawag niya, narinig kong tinawag ni Ben na Tol Bend. Si Ben Dalo, tinawag niyang Tol Bend. Mario Jose po. Ang hirap kapag mismong pamilya mo hindi nagkakasundo. Paano mo ngayon sasabihin tama ang ginagawa mo? Di ba ganun? Hirap yan. Hirap. Abante Pilipinas! Headline naman ng Abante Tonight, nanay na buryong sinaksak ang sarili at 2 anak. Abante Pilipinas! Baka sinaksak muna yung 2 anak bago yung sarili. Critical ho, isang 30 anyos na nanay habang nasa malubharing kalalagayan ang kanyang 2 anak matapos niyang saksakin ang kanyang sarili saka sinunod ang 2 bata. Dahil sa epekto ng dinaranas nitong postpartum sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Pantay Bata, Tanawan City, Batangas noong Sabado ng gabi. Abante Pilipinas! At isa pang headline ng Abante Tonight, mga Senate worker umangal sa bangayan. Abante Pilipinas! Nagpahayag ng pagkadismaya ang unyon ng mga empleyado sa mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng bangayan sa liderato ng Senado kung saan nadadamay o naiipit sila sa bardagulan ng 2 grupo ng mga senador. Sa press statement na inilabas ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado na may petsang June 8. Taas ang kinundinan nila mga naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo sa isang panayam sa radyo noong June 4. Nagbanta pa umunong mambabatas na may heads rolling o mayroong masisibak sa pwesto dahil sa pagtulong sa naganap na pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinatawag ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano noong June 4. Abante Pilipinas! Pero ako sa akin, simple lang yan. Sundin ninyo ang sinasabi ng batas. At ang basehan ng ating batas sa ngayon, una ay di yung umiiral na Senate rules. And ikalawa, at higit sa lahat, ay di yung 1987 Constitution.
Doon tayo magbase. Abante Pilipinas. Doon tayo magbase. Sapagkat ang mga nagsasabi lang ho na mayroong presumption of regularity ay mga abogadong galit kay Digong. Pansinin ninyo. Ha? Mga abogadong galit kay Digong. Yun lang ho, nagsasabi ng mga yan. Yung isang magaling sa relasyon pero ayaw niyang tanggapin ang katotohanan kasi galit siya kay Digong. Kaya niisip ko, bakit magalit na galit itong mga ito kay Digong? Bakit? Meron ba silang kamag-anak na adik na nadali noong panahon ni Digong? Hindi kasalanan ni Digong yun. Kasalanan ng mga kamag-anak ninyo yun kung meron man. Hindi ba ga? Kaya relax lang. Ang sundin ho natin ang sinasabi ng 1987 Constitution. Sa ganang akin ha, sa ganang akin, ay mas mabuting sundin natin ang sinasabi ng batas. Sapagkat tayo naniniwala na sa panahon ngayon, hindi na dapat yung 1935 Constitution ang ating pinagbabasehan. Ha? Sa halip ay yung 1987 Constitution. Abante Pilipinas. Bueno, mga kaabante, sumayin kalipunan ng ating mga umabanteng balita ngayong araw na ito ng Lunes, June 8, 2026. Yung naggagaling-galing ang congressman ng distrikto ng Palawan. Magaling lang talagang magsabi ng hindi totoo. Yan hong si Jose Chavez Alvarez, ha? Magaling lang hong magsabi ng hindi totoo. Hindi ko sinabing sinungaling, pero magaling magsabi ng hindi totoo yan. Hamunin ninyo, ilabas niya si Ivy Mitchell. Ha? Kasuhan niya si Ivy Mitchell diyan sa Nara, Palawan. Para makita nating totoong hindi nga siya nagnakaw at wala siyang natanggap o nahita sa flood control project. Thank you very much. Abante Pilipinas.